will increase, accelerate, and elevate. My faith and love will deepen what I have before. In the mighty name of Jesus, as I declare to myself, I am untouchable, I am immovable, I am unbreakable, I am unreachable in the sight of my enemies. In the name of Jesus, the name above every other name, only the name of Jesus, not sickness, not situation, but only the name of Jesus. In the will of God, will control over myself, my family, my business, my relationship, and by the power of the love of Jesus, my portion is blessing, my portion is favor, and against the work of the enemy, against myself, my family, my limitation, I surrender to the living God. And today, this is the house of solution. This is the house of breakthrough. And I already receive it. In the name of Jesus. And everybody say amen. Already receive it. In the name of Jesus. And everybody say amen. Amen. Lord, in the name of Jesus, dinalo tayo mo po in presence of the Lord. Amen, amen. Lahat tayo na gusto pagpapala. Bawat aspeto ng ating buhay, gusto natin pagpapala. Pero either we like it or not, maraming mga nakagawian natin na hindi umahatog sa pagpapala. Diba minsan, nasasabi natin, uy, pagpapala na sana, nasayang pa, naulog pa. Tama? So, meron tayo minsan ganyan. It is because of wrong decision, wrong mindset, wrong principle. Meron tayong mga nakaugalian na kung saan naghahantong sa sayang, nandiyan na sana ang blessing. Pero either we like it or not, lahat tayo dito nakaupo dyan ay pagpapala. Amen! Amen! Minsan, pupunta tayo sa sambahan, gusto ko ng pagpapala. Hindi ko alam, yung pag-upo nyo dyan, pagpapala. Amen! Amen! Humihinga ka, pagpapala yan. That's the greatest miracle that we could receive. Diba? Marami ngayon, araw ng linggo, kanina, nagpumotor ako, may ambulansya. Akala ko malayo pa. Uy, sabi ko, malapit na pala sa tabi ko, kailangan ko na tumabi. Kasi diretso yan. Diba? Ngayon lang, araw ng linggo. So, ibig sabihin, family, mayroong mga unexpected events sa ating buhay na hindi natin nakalain nandyan. Pero sabi ng Panginoon, we must be prepared. Okay, declare with me, I am prepared today. My eyes, my heart, focus on Jesus. Focus on Jesus. Who is the author? Who is the author? Finisher of my faith. And finisher of my faith. Harapan natin ang Diyos na. Hallelujah, glory to Jesus. Ibig sabihin yung ambulan siya na yung family, bilis na takbo niya. Siguro grabe talaga ang emergency. By the grace of the Lord, meron pa siyang second chance. So, pag mabilis ang takbo, nag-aagaw buhay. Pero tayo ngayon, malaya, nakakapaghinga. Shall we clap our best clap for the Lord? Hallelujah. Glory to Jesus. Don't you really know that we learn from each other? At yung matutunan natin, primarily yan, saan? Kung sino yung circle of family natin. Kung sino yung first person around us. Amen? Amen. Marami tayong matutunan. Pero ang tanda naman natin, hindi gagamit si Satan ng mga tao na kung saan makaka-apekto sa kuling natin, makakapagbigay sa atin ng inis. Hindi natin kakilala. Ang makapagbibigay niya, gagamitin din sa Satan, yung mga malalapit sa atin. Tama po ba? So, prepare na natin ang ating sarili. Yung kasama natin, hindi natin kalaban. Yung simbahan, hindi natin yung kalaban. Okay. But the spirit behind. Amen. Pero huwag kayong matakot sa enemy. Kasi the greatest enemy that we could fight for, sino? O, tingnan nyo yung sarili nyo. Yan. Amen. Yung sarili natin, yan ang pinapatid din natin kaaway. Hindi si Satan. Satan is always a loser. Naghahanap na lang yan ng damay. Amen, amen. Kaya sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 8, above all, love each other deeply, because love cover multitudes of sin. Amen. Hindi tinitingnan ng Panginoon yung kasalanan natin. Ang tinitingnan niya, nag-i-imitate ba yung love ko sa'yo? Anak, tinitingnan mo yung love mo. Sometimes tinitingnan natin yung kasalanan natin, yung kamalian natin, kaya lalo nagmamagnify yung kasalanan. To the point na hindi na natin marinig yung conviction ng Holy Spirit, ang marinig na natin yung condemnation ng kaaway. Diba? Pero sabi niya, love each other deeply. When it's a deep, the Bible says, the deep call unto deep.
ay malalim. Bakit? Ang Diyos natin, napakalawa at nilikha niya tayo sa kanyang imahe. So, ibig sabihin, kailangan natin i-discover yung ating sarili. And the more we discover ourselves, the more we discover our Creator. Amen? Pastor, may nagmamahal na ako, mahal ko ang asawa ko, mahal ko ang anak, mahal ko ang church, mahal ko ang trabaho ko. What we need to say? Deep. Aha. Kung gaano kalalim ang lupa, kung gaano kalalim taas ang kalangitan, ganun din po yung pag-ibig. It means infinite. Kaya huwag tayo magsawang saligsigin yung lalim ng pag-ibig ng Panginoon. Amen. Amen. At masusukat lamang yung pag-ibig, yung lalim ng pag-ibig ng Panginoon, depende kung gaano natin kamahal. Una, yung sarili natin, at yung pagmamahal natin sa kapwa natin. Amen. Amen. The Bible says in Proverbs 27 verse 17, as iron sharpens iron, so one man sharpens by the haughtiness of his friend, by the beauty of his friend, by the beauty of his neighborhood. Amen. So kung ang paligid mo masayahin, ikaw din magiging masayahin. Pero kung ang pipiliin mo malungkot na surrounding, ikaw din magiging malungkot. Kaya minsan pagpunta natin sa sambahan, mali na kagad yung engagement. Kasi ginawa yung simbahan na parang ready day. Pero kung matutunan nyo yung sinasabi, one of the fruit of the Spirit is joy. Amen? Pupunta tayo sa sambahan, handa na yung maling sarili. Nire-release mo na lahat. At sinasabi mo, bukas, araw ng linggo, I will celebrate the victory I have before. Amen? Amen. And I tell you, family, yung victory na meron tayo, predestined na po yan. Inihanda ka ng Panginoon yan. Either you like it or not. Amen. So, when it's say love, we need to go on deeper, the understanding of the power of love and relationship. Amen, amen. Yung senior po ni Pastor kanina, Ephesians 1:18, sabi ng Panginoon doon, we need enlightenment. It means kailangan maging prosperous tayo physically, financially, spiritually, and emotionally. At alam naman natin, all aspeto ng ating buhay, it takes about relationship. Relationship na kung saan nagmumul sa bawat isa sa atin. And sometimes, relationship din, nagsishikin sa atin. Amen. We are shaken by relationship. That's why mahalaga po unawaan natin yung kapangyarihan ng pag-ibig at relasyon. Pero saan ba nagmumula ang pag-ibig? God is love, and love is God. So God is omniscience, He is everywhere. God is omnipotent, He is all-powerful. And God is self-contained. So para maunawaan natin, kasi galing tayo sa Kanya, God's love is self-contained. Actually, hindi niya kailangan tayo na kanyang nilikha. Kasi God is God. Hindi niya kailangan ang kanyang nilikha para sabihin siya, hindi siya God. Tayo kailangan natin ng God. Amen po ba? So pag sinabi siya ng self-contained, ibig sabihin, He is all in all. Nasa Kanya na lahat. That God is a creator. And God is love. That's why, kailangan niyang i-express yung kanyang pag-ibig. Saan? Sa kanyang creation. Kaya tayo nandito ngayon. Amen. Amen. Hallelujah. That's why, pag sinabing pag-ibig ng Panginoon, wow, ang sarap ng namin yung salitang love. Don't you even know, kaysa isang pamilya, kahit gaano yung misunderstanding. Pero kapag sinabi nga mo, I love you, tatahimik yan. Tama mali. Pero pag sinabayan mo, galit, inis, nako, masalo ka mainis. Pero pag sinabi love, hindi lang by words. Love is conquered by affection. Ibig sabihin, hindi lang laging sa salita, kundi ipinaparanas natin sa gawa. Tama po ba? Pag sinabi mo, mahal kita, tatahimik na yan. Pero pag tumahimik, sa matalahimik pagkakataon, yakap-yakap din paminsan sa isa. Hindi na yan makakapala. Amen po ba? A lot of definition about love, but we lack of ingredients about love. Kaya ngayon, explore natin ang konti. What is love and what is relationship? Kasi ang Diyos natin na buhay, the Father, the Son, and the Holy Spirit, they are self-contained. Kontento ang Ama sa Anak. Kontento ang Son of God, Jesus, sa kanyang Ama. And the Holy Spirit is dwelling among them. Actually, they don't need creation. But because of the abundance of their love, because we love each other so much, we extend our love to our creation. Kaya tayo nandito. Amen. That's why, tingnan nyo yung mga tabi natin. Tingnan nyo pa yung mga tabi natin. Kaliwa kanan. Ayan. Ayan. Yung iba.
Hindi makatinginan sa bawat isa. Para may bukod. This is the foundation. Bakit? The first fruit of the Holy Spirit is love. And the first manifestation of love is humility. The second is honoring. We love God because we honor the Lord. 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 8. Love is patient. Love is patient. Love is kind. Love is kind. It does not envy. It does not envy. It does not boast. It does not boast. It is not proud. It is not proud. It does not dishonor others. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not self-seeking. It is not easily angered. It is not easily angered. It keeps no records of wrong. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. but rejoices with the truth. It always protects, It always protects, always trusts, always trusts, always hopes, always hopes, always perseveres. always And perseveres, love never fails. and love never fades. Hindi mapagmataas. Hindi mapagmataas, Hindi magaspang ang pag-uugali. hindi magaspang ang pag-ugat, Hindi makasarili. hindi makasarili, Hindi magagalitin. hindi magagalitin, Hindi ko mapagtanim ng sama ng loob. o mapagtanim ng sama ng loob. Hindi ito natutuwa sa masama. Hindi ito natutuwa sa masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin. Ang pag-ibig ay matiisin. Ang pagtiwala. Ang pagtiwala, Puno ng pag-asa. puno ng pag-asa, At titiyaga hanggang wakas. at nagtsatsaga hanggang At lilipas ang kaalaman. at lilipas ang kalaman. Ngunit ang pag-ibig, Ngunit ang pag-ibig, walang katapusan. walang katapusan. Faith, hope, and love. And the greatest thing is love. Hallelujah. Love is the foundation of everything. Amen. Amen. Now, never stop exploring what is love. Kasi tinanim na yan ang Panginoon sa atin. Sometimes, nami-misunderstood natin yung salitang love. Dahil yung salitang love, napapalitan ng definition by the world view. Bakit po? We are highly influenced by Hollywood, kinovela, fantasy movie, social technology. Yung love ang nagdidikta na yung mundo ito. Di ba? Kung dati ang hirap manligaw, may para-harana pa. Ngayon, isang kitag lang, pag tumidag, akit ka. Pag sumagot sa text, yari na. Kita-kits tayo dito. Pag nandoon, nakita, sabi ka, aha. So ngayon, grabe na po yung salitang love. Wala nang conviction. Bakit? Kasi yung mundo na yung nadidikta. Di ba? Ay, pastor! Pugi siya. Pastor! Mayaman siya, iaahon ako sa buhay. Sometimes, yung basihan ng pag-ibig niya yan, yung appearance na. Di ba? Kahit pangit ang karakter, sasabihin natin, Pastor, okay lang yung dadali ko sa diya, magpapagod din yan. Amen. Sometimes, naiiba yung definition natin about love. Dapat ang standard ng relationship, ng pag-ibig, nakadepende saan? Sa Word of God. Eh, paano natin malalaman? Sabi doon sa 1 Corinthians chapter, love is kind, love is patient. Minsan, dali natin magalit, dali natin mag-emosyon, nakakalimutan na natin yung definition. Bakit? Affected kasi tayo agad. Ano po yung lagi sinasabi ni Pastor? Those who control the emotion will control the situation. Those who control the mind will control the world. Will control this world. Di ba? Alam niyo, may kakilala ako family, yung nagaganyan ka. Yung nagdodroga. Nag-chokli. O, alam ni Sister Rona. Sister Virgin. Hallelujah. Alam niyo yung ginawa niya? Yung daan by highway. Di ba meron niyang buhi? Ginatulay niya gano'n. May sariling mundo. Ginatulay niya kayo sa ganyan. Binabalansin niya. Nung tinanong siya, anong ginagawa mo? Sabi niya, superhero. Sabi niya, tumatawid daw siya sa lubig. Ganyan talaga. Di ba? Those who control the mind will control the world. Meron siya sariling mundo. Tayo rin merong mundo. Ano yun? Ito yung mundo natin. Pero dapat ang standard dito, salita ng Panginoon. Hindi ka makokontrol ng sitwasyon. Hindi ka makokontrol ng problema. Kundi you are controlled by the will of the Lord in the Word of God itself. Every aspect of our life is affected through relationship. And through the relationship, we are moved by relationship. We are shaken by relationship. Either we like it or not, ang relationship ang nag-uugnay sa atin. Saan? Sa Panginoon. Saan? Sa pamilya natin. Saan? Sa trabaho natin. Bawat aspeto ng ating buhay, there is a relationship. Dalawa ng relationship, good relationship at bad relationship. Minsan nakala natin good relationship, yung pala, hindi na. Polluted na. Bakit? Control by emotion. Alam naman natin from the very beginning, si Adan at si Eva, when they are dependent their relationship to God, they have dominion.
kainin ako nito. Di ba, di ba? Kaya, ang mundo natin ngayon, very survival. Amen, amen. Doon na sa Africa, nakikita niyo sa social media, grabe yung mga yung unggoy, iihaw lang, itanggal lang yung balat, tapos ikain lang ng mga kinagdadad na. Di ba, di ba? So, nakakita ng unggoy, yung tao, magtakbo na yun doon. Pero sa atin dito, yan sa underground river, yung nakapunta sa underground river, ayan, o huwag yung, ayan yung mga gamit nyo, kasi doon, hindi takot ang unggoy. Bakit? Yung dala-dala mong gamit, mamaya butas na yan. Bakit nakakawin nila? They are friendly. Di ba, di ba? So, meron pa palang ganito sa atin, di ba? So, preserve yung resources. So, ganoon din po sa Panginoon. Gusto niya tayong i-preserve. Kailangan dependent yung relationship natin sa Kanya. Hindi dependent sa mga technology, hindi dependent sa cellphone. Minsan hindi ka lang ma-text ng family circle o friends mo. Hala, nagtampo ka na, nag-imot-imot ka na. Hindi mo alam, ikinagdadaanan din palang problema. Gusto natin, lagi tayong i-comfort ng iba. That's why, kung tagadyaon tayo, totoo tagadyaon tayo, dapat tayo yung magbibigay ng comfort sa iba. Kung gusto talaga natin, tawagin ng Panginoon, Lord, gusto ko magpagamit sa iyo. Dapat family, be a soldier mindset. Ikaw yung nagpuprotekta. Ang mga sundalo, sila yung nagpuprotekta sa atin. Tayo sundalo ng Panginoon, tayo yung magpuprotekta. Iba talaga kasi yung iba, pag nag-iisa, grabe na mag-emote, grabe na mag-emotion ba? Pero yung pag-iisa ko, doon ko natuklasan yung pala yung palakasan ko. Amen? And I declare, Lord, hindi pwede ako maging ganito. Hallelujah. Elementary pa lang ako, madalas na ako mag-iwan sa bahay. Yung bahay namin doon sa barrio. Natutulog ako. Yung rehas niya, nanginginig ako. Tutulog, medyo pakita ko natatakot. Kasi yung agyo-agyo ng mga dahon ng sali, nakikita ko yan, multo-multo. Elementary pa ako yan, naiiwan ako mag-isa. Tapos pag wala ako makain, magpunta ko yan sa masakan. Magawa ko ng parang pinapilapil. Bukas yan, may pangulang na ako. Bakit? May maligaw na na alam niyo yung Martinico. Yan, alam niyo yung talag. Alam niyo yung hito. Yung mga nasa barrio, alam niyan. Yung nasa syudad, hindi na alam niyan. Alam niyo po ba yun? Di ba, di ba? May pagkain ako doon. Self-dependence ako doon. Kahit nung elementary pa lang ako. Pag wala talaga, alam niyo yung igi. Igi, yung parang kuhol na maliliit. Ayan, bubulutin ko yan. Pag-ipagkain ko na yan. Ako na rin magluto. Laga-laga lang. Tapos yayayain ko yung kababata ko para samahan ako matulog sa bahay. Pag hindi pinayagan ng magulang, makikinig na naman ako sa gabi. Kasi yung higaan ko, nandiyan na yung wakiw-wakiw. Sabi ko doon. Kasi yung mother ko, maaga na palo. Grade 1 pa lang ako, patay ng tatay ko. Kaya ang mother ko, mahilig sa mga curricular activities. So, madalas yan sa puerto, ako naiwan doon. Kaya naging self-dependent po ako, may emotion. Pero good news, dahil nakadependent ako kay Lord. Lagi ako tawag kay Lord. Amen, amen. The greatest asset in liabilities we have, it comes from relationship. Sa negosyo, meron kang asset, it comes from a good relationship. Amen, amen. We have the picture of love, but we don't have the ingredients of love. Number 1, right timing. It means love is patience. Kunting pasensya. Amen. Ibig sabihin, tamang tao, sa maling panahon, the result is wrong, the relationship. Tama yung tao, tama yung hinahangaan mo, siya na talaga ang pintubi ko. Pero hindi pa panahon. Ayan, ganyan ang nangyari sa amin ni Pastora. Eh, yung pangalan namin, ilang taon na siya, di ba? 20 years old. O, alam niyo nakita ni Pastor, graduating ako ng college, nang nabuntis ko ang aking Pastora. Dala ng kapusukan. Nag-umpisa kami sa mali. Kaya yung mga young generation, bago mag-inlove sa social media, bago mag-inlove sa kilig-kilig, kala kasi natin, pag sinabing relationship, pag sinabing nakikita natin doon sa social media, wow, ang ganda ng ending nila, happy live ever after. We are lied by the situation sa paligid natin. We don't know the definition of love. Love is not about emotion. Love is a decision. Amen. Love is not about emotion. Feeling mo lang, mahal ko siya. Pastor, wapo siya. Ikasal mo na kami. Dahil napangit ang ugali. Ano yung gusto mo? Tall, dark, and handsome. Diyan, nabighan yung pastor ako. Ayan, bulgara na tayo ngayon. God is a restorer. Amen. I-restore po kami. Yung pinapanalangin ko noon, imagine nyo po, 10 years na kami kasal. Kaya sabi ko, masasabi ko ngayon, 2015 na kami kinasal, pero pangalan namin, 20 years old na. So 10 years na ngayon, away pati, away sundo, hiwalay-hiwalay, parang may bahayan lang, tapos pag hindi pinagkasunduan, hiwalay na naman. Okay, magaling din to. Ginagamit yung mga anak namin.
ate. Pero ang text sa doon, di mo na ako makita, malayo na ako. Di mo na makita mga anak natin. Sa aking bahay. Yan. Pagkita doon tayo ng emosyon.